What is going on, my good people, man? This is your main man Ben here. And today, guys, it's going to be rock and rolling. Another travel vlog. Yeah. I'm going to visit my second European country. It's a Euro trip, man. Telling you guys, Europe is a different vibe. Culture, the air, something in Europe that is really nice in terms of pricing, food, and everything. Quite excited about this. We are going to Barcelona, Spain, and this time Mama Del is coming with us. Hey, Mama, we are going to Spain. But let's do this. Yo, it's kind of warm in Barcelona. Yo, so nandito na kami ngayon sa La Perla. Ang ganda ng aming location. Daming medyo high-end na tindahan, Rolex, La Perla. Ito yung katabi ng hotel namin, Hotel Condes. Boss is right here. Sandro, Goella, Lulamon, Guest. Ito, kakarating lang talaga namin, so medyo nag-check-in pa sila Missy, sila Mama Del at saka si Maddie. Quick tip. So kung marami kayo, so 5 kami. Di ko alam kung magkano yung sa taxi. Pero walang familiar na ticket para sa mga train from the airport. Parang tinanggal nila. So mas mahal pag 1 by 1 kang nag-metro bus versus mag-taxi kayo. So, ginawa namin, nag-taxi kami. Mga 15 kilometers from the airport. So, it's not that expensive. But, tingnan mo naman yun. Ito ang may bike lane sila. Ganda to sa gabi kasi nakaset up na yung mga buong street. Nakaset up na ng mga ilaw. At tinirari namin ngayon, Sagrada Familiar. Yun yung malaking church. At saka, hey Beckett, you wanna say hi? Hi. There's McDonald's near there. But yeah, we're gonna have to walk a little bit. So there's McDonald's all the way down there. And ayun ang update sa ngayon, mga tol. So Barcelona, Spain, this is the one. Dahil medyo napaaga kami, ang check-in sa hotel ay 2:00, kami ay pupunta sa una naming listahan. Ito ay around 1.5 kilometers away sa aming hotel at kami pupunta nga sa Sagrada Familia. Ito ay napakagandang landmark, mga tol. Ang sistema dito sa Barcelona ay napakaganda. Pag kayo'y maglalakad, maraming bisikleta, scooter, at ito'y safe na safe, mga tol. Follow lang natin yung mga instructions at saka mga pedestrian para sa ating safety. Makikita nyo maraming parkingan ng mga bisikleta at scooters. Yun na nga, ang Pamilya Sagrada, napakagandang simbahan na napakaluma na pati. Pero makikita nyo, continuous pa rin ang construction dito at ito'y lalapitan natin ng konti. Ayun na. Dahil Christmas, maraming nagbibilihan. Anong ganda ng Sagrada, mga tol. Grabe yung details. Hindi gaya ng camera to.
At dahil ay Pasko, maraming paninda dito na napapaligiran sa simbahan mga tol. Makikita nyo mga souvenirs ng Pasko, mga ornaments at mga iba't ibang paninda para sa tema ng Pasko. Pero ang main highlight sa pagbisita namin dito ay ang Pamilya Sagrada. Napakaganda. Pag bumili kayo ng ticket, dapat online. Wala kaming nakitang booth dito para bumili ng ticket. At saka minsan mga tol, madalas nagkakaubusan ng ticket. So yun na nga, hindi kami nakapasok mismo dahil unplanned nga yung pagbisita. Pero nakita namin sa labas pa lang at sa side, pwede mong mahawakan yung simbahan. Napakaganda at napaka-accessible sa publiko. Tiyak, pag kayo bumisita sa Barcelona, makikita nyo. Bisitahin nyo na lahat. Napakaganda. Breathtaking sobra at hindi siya justified pag tiningnan mo lang sa video. Pero ito yung the best nating maipapakita. So, Sagrada de Familia mga tol, nasa likod. Gutom na si Buboy. So, may McDonald's dito. Sa gilid mismo ng Sagrada, Ben & Jerry's, Five Guys. So, kung nagugutom kayo, pwede kayo bumili ng pagkain. Kung ang gusto kong kumuha ng coffee dyan. So, kuha tayo ng kape. Sarap naman itong Nutella na to. Just this one, right? Yeah. Not with buns. Yep, just that one. Awesome. More milk? Yeah, this is good. Okay. May cappuccino right there, dude. Bubus, pampagising mga tol. Sarap. Crazy. Asas. Focaccia mga tol. Ooh. Cappuccino at saka focaccia sa La Sagrada. Panalo. Nadi. It's not fresh. Mas mura dito mga tol. May cappuccino ka na, may 2 perasong focaccia ka, $8.50. Sa Switzerland, 25. Sa Switzerland, mag-save ka ng mga 6 na buwan para makakain ka ng isang magandang meal. Ayun na nga, habang kumakain si Beckett, magsha-shopping muna saglit ng souvenirs si Maddie at si Mama at si Mrs. Ayun na. Ngayon mga tol, pupunta tayo sa next destination natin. Samantalang gutom na si Mama at si Mrs., tayo maghahanap ng pagkain dyan sa mga gilid-gilid. Mas maganda kasi pag pumunta kayo sa mga local na kainan. Hindi yung mga restaurant na malalaki dahil mapapamahal talaga kayo. Pero kung bibisitahin yung mga maliliit na tindahan, mga lokal, talagang matitikman nyo yung mga luto ng mga authentic na mga lokal dito sa lugar. Ay napadpad dito sa Gerona Street, La Particela ang pangalan ng restaurant. Maliit lang mga tol pero maraming bumibili. Makikita mo sa labas. At kami ngayon nag-order ng shrimp gamba at parang ito'y calamari maliliit ng mga squid o puset at ang pinaka-famous na paella. Napakasarap mga tol. At ito nga ang hinahanap naming magpamilya, salo-salo sa gitna ng table. Maya't maya na nga ay kami dumiretso na ulit sa aming next food trip. Diretso lang kami sa aming ruta na paikot na malaking mapped out namin. Plinano namin before kami pumunta dito sa Barcelona. Ngayon, napadpad kami dito sa cafe na naman mga tol at mukhang ang sweet tooth ng aking mga kasama ay nag-trigger. So marami mga sweets talaga dito, pastries sa Europe at ito'y isa sa mga pinupuntahan ng mga tao. $5. So El Fornet, Not bad. si Fornet, yung running back, hindi siya related dito. Pero ito, The chocolate is $3.25. related to. Starbucks mahal. Pero ito mga guys, tingnan mo, Two of these. umiinom sila ng kakao. Napaka-thick. 5. And then, May utap. 5 na to lahat. All of it. $3.25 lang. Ha? Mura dito. Mura talaga dito mga tol. Ha? Pakita ko sa inyo ha. Kasi kamo lang naman eh.
0.97. Otap nga mga tol, otap. Matigas eh, oh. Oh, Aray ko. sausaw lang to. Ayan. Oh my God. Bakit lak-lak-lak you wanna try? It's like the one in Madrid. Try it. Try. Alam mo ako salamin mo, Dad, at ako yung hindi makamulat. Yan. Bakit pa nga ba nag-aaway? Basura. Walang nag-aaway dito mga tol, pero nagtatapon ng mga recycle na basura? Meron! So, susunod nating i-hit as main street ng ating hotel banda at maraming kaganapan. Parang feeling ko tuloy nasa carnival ako ngayon dahil parang merong mga payaso o mga entertainers na naglalakad dito sa street. So yun nga, nagpipicturan yung mga tao at mukhang routine na ginawa nila dahil sa theme probably ng Pasko. Pero ito na nga at feeling ko nasa Hershey Park ako. Meron silang parang naglalakad dito. Tama naman. Tapos sa kalagitnaan may kotse. Ibang klase dito sa Barcelona eh. I don't kind of get it. There are cars in here. People are in the sidewalk, right? It's kind of chaotic. Look at this. Yeah, look, it's a bike in the side. There's like, oh, look at this. People are crossing. It's kind of like... Oh, ganda oh. Casa... Ano ba to? Daming mga tao nakapila dito. Oh. So, get on picture. The same architect for the Sagrada. Oh, this one? Anong tawag dito? Dito Casa Batillo. Si Gaudi. Same. Casa Gatillo. Oh. Ano yung sa hotel natin? Oh. So, same architect ng Pamilya Sagrada na church. Si Gaudi. Same ang mano nito. So cute, right? At sa kalinyahan lang ng aming street mula sa aming hotel, kami papatuloy papunta muna sa hotel at magpapahinga si Beckett at medyo mahaba na yung oras. 6 hours gap from Eastern Standard Time to Barcelona, 6 na oras ang pagitan. So kami napadaan dito sa souvenir store na nandito lang sa gilid at bibili ng konting mga pasalubong at souvenirs nga itong si Mrs. at si Mama Del para sa mga pasalubong at teacher ni Beckett. Alam na this. At ayun na, medyo mahaba na nga yung oras para sa akin. Kailangan kong umidlip at medyo na-burnout na dahil sa 6 na oras na pagitan. Gagawa natin ng review yung Hotel Condes mga tol, pero isi-separate natin dahil ito'y medyo mahaba na content. Ayaw ko naman habaan sobra yung vlog natin. So next time natin yan ipapublish, tingnan na lang natin yung link in the future. At tatapusin natin yung gabi sa pagbisita sa Plaza Catalunya. Ito po'y parang Quezon City Memorial Circle. Napakaraming tao dito, performers, singers. Makikita mo yung mga taon kumakanta, nagkakantahan, nagpapalakpakan at mafe-feel mo talaga yung culture ng Barcelona. Napakamasayahin din yung mga tao dito, parang mga Pilipino mga tol. At talagang at home kami at makikita mo nagsasayawan na mga performers, talagang nagkikipag-communicate yung mga tao at mafe-feel mo talaga na authentic yung kanilang mga ginagawa at nafe-feel mo rin yung culture ng Barcelona. Kami po'y tuwang-tuwa sa experience na ito. Kami ngayon naghapunan dito sa Baba Perzola, malapit sa market, malapit sa Catalunya Plaza at first time namin kumain ng halal restaurant. Napakasarap, sulit na sulit. At pagkatapos naman mga tol ay patuloy naming pupuntahan bandang dulo dahil marami pang pupuntahan dyan. Magaganda mga tol. Pero bago yan ay de-dessert muna ang mga bata at kakain sila ng gelato.
Ito po sikat na sikat dito sa Europe. Gelato parang ice cream, pero hindi siya tulad ng ice cream dahil ito'y medyo mas maganda yung pagkakagawa at hindi mabilis matunaw. So, yun na nga, papunta kami sa market at patuloy lang ang lakad. Makikita nyo talagang Paskong Pasko ang vibe dito sa Barcelona ngayon at napaka masaya ang vibe dahil ito nga ay very anticipated holiday ng mundo. So, eto na tayo sa marketplace. May malaking Christmas tree silang ginawa at eto na mga tol, sinasabi ko sa inyo, kung kayo mahilig sa tsokolate, candies, empanada at kung ano-ano pang mga pagkain ay napakaraming pagkain dito. Ito yung sentro ng marketplace nila mga tol. Parang masasabi mo na ring palengke dahil sa dulo may mga isda, may mga beef, karne, gulay din na tinitinda dito. Pero kami natuwa dito sa mga candies at kung ano-ano pa dahil napakagulo na masaya. So medyo masikip pero natuwa kami kasi maraming sample dyan. So pwedeng mag-ask ka lang at bibigyan ka nila ng sample para marketing din nila. So ito na nga yung marketplace na nakita namin at talagang nag-live up siya sa kanyang reputation. Napakaganda, medyo magulo pero masayang-masaya naman yung vibe. So nag-enjoy kami dito. Tatapusin namin tong gabi na itong mga tol sa pagbisita sa napakasikat na Plaza Real. Ito po ay gathering space na tinatawag nila na maraming kainan, mga street performers, at saka itong sikat na tinatawag nila na parang fountain dyan sa gitna. So basically, si Gaudi nag-design ng mga lamppost din dito mga tol. Ito nga ay napaka masayahing lugar. Very festive at dito namin tatapusin ang aming first day sa Barcelona, Spain. So wrap up tayo mga tol. 24 hours dito sa Barcelona. Napakaganda. Yun nga lang, pag may mga pamilya kayo, lalo na may mga bata, medyo expect mo na hindi ganun kabilis yung galawan nyo. Pero overall experience namin dito, lalo na Disyembre sa Barcelona, Spain, napakaganda mga tol. Main highlight is I think yung Sagrada Familia Church. Napakaganda. Medyo maingay. Napakaganda nung church. Hindi mo ma-appreciate mismo sa video. May mga pictures tayo dito. Papakita ko, nakita nyo naman yun sa vlog natin. Pero iba yung vibe. Iba yung vibe nung totoong nandyan ka. Kasi makikita mo yung mga texture, makikita mo yung feel ng mga tao. Overall, napaganda ng Sagrada. Nakakain tayo dun sa mga pagkainan na local. Nakainom tayo ng cappuccino. Yung mga food nila, napakaganda talaga mga tol. Second, I think, yung Plaza de Catalunya. Maraming mga performers, napakaganda talaga, nag-enjoy kami doon, may mga sumasayaw at saka kumbaga may mga performers talaga na local. Bibigay ka kung may extra ka na pera. So ayun, nag-enjoy kami. Ano pa ba yung isa? Mercat de la Boqueria. Nandun kami kumain nung first time namin kumain ng halal mismo sa restaurant. Nag-enjoy kami doon. Kumain kami ng, ano ba yun? Yung parang ice cream pero hindi siya ice cream. Nakalimutan ka ng mga tol. Doon, daming pagkain. Tsokolate, naggalat. Napaka-diverse na mga pagkain. May mga empanada, may mga seafood, may mga meat. So, kumpleto talaga. Holiday, Pasko, mas lalong pinaganda pa nila. So yun, nag-enjoy lahat, pati mga bata. May mga konting souvenirs kami binili. At yun, talagang napakaganda itong Madrid mga tol. At last but not the least, yung very infamous na Plaza de Real. Hindi nga lang nag-on yung fountain, yung infamous na fountain. Pero napuntahan namin. So napakaganda ng Plaza de Real, talagang landmark siya. At
napaka-chill ng vibe dito sa Barcelona mga tol. Lalo na't Pasko, first time naming pumunta sa ibang bansa na Christmas vibe. So overall experience namin dito, in comparison sa first country namin na napuntahan, medyo mahangin, gumagalaw mga tol. Sa medyo unang country namin napuntahan yung Zurich sa Switzerland, napakamura ng mga pagkain dito. So yung mga pagkain nila is kung kumain kami ng Thailander pho, nagbayad kami ng mga 45 Swiss francs. Ngayon siguro nagbayad kami ng almost the same price, pero yung amount ng pagkain napakadami. So hindi naman fair kung ikukumpara natin lahat. Pero kinukumpara ko lang, sinasabi ko lang yung pagkain at saka yung pera na nilalabas mo is mas marami, malalayo yung maabot dito. So yun lang. 24 hours in Barcelona overall, nag-enjoy kami. Maybe ulitin namin kasi talagang one of the top countries to sa Europe officially na gusto ko. Gustong-gusto ko sa lahat yung mga pagkain. Talagang kahit pagod kami sa biyahe, alas 10 na yata ngayon, magsasarado na, kumpleto dito. Yun nga pala mga tol, yung aming room na nakuha or hotel, yung Hotel Condes, nasa gitna mismo siya nung parang shopping area na kita mo naman yung mga lights dito. Kompleto, may Louis Vuitton, may Gucci, may Bose, merong Rolex. Kumbaga yung kung mahilig ka talaga mag-shopping, dito ka mag-check-in. Pero yun nga lang, medyo may reserves ako dito sa Hotel Condes na nakuha namin. Although mataas yung rating niya, pero hindi ako totally convinced. Yun lang. But overall nga, Barcelona, napakaganda. Kung ako papipiliin, without any second thought, babalik ako dito. Dahil lang sa pagkain. Ang sarap ng mga pagkain. Yun, Callos, Paella, memorable. Salamat sa panonood. Always remember, God is good all the time. This is your main boy. Peace out.